Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 576 hanggang 83. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Itinabi ng Blue Lightning Spaceship ang tubig at tumalsik sa hangin. Boom! Boom! Ilang mga balyena ang tumalon sa likuran nila, halos hindi nawawala ang barko. Ang pinakamalapit ay ilang yarda lamang ang layo mula sa lumunin ng maliit na barko. So, sa pagpasok ng barko sa himpapawid, dahan-dahan itong hum-attack papalayo sa walang limitasyong mga balyena sa karagatan. Ang mga balyena ay may kalamangan sa karagatan, ngunit ang langit ay hindi kanilang teritoryo. Mahigit 100 balyena ang sumunod sa kanila sa himpapawid, ngunit hindi nila naabutan ang Blue Lightning Spaceship. Bumantong hininga ang lahat ng nasa barko. Dahil nakapasok na tayo sa himpapawid, ang mga balyena ay hindi na makakahabol ngayon. Nagsimulang magpahinga si Lourdes at ang kumpanya. Si Francis at ang Skeletal Division Leader ay nagawang harapin ang isa o dalawang balyena, ngunit ang isang buong grupo sa kanila ay masyadong nakakatakot. Hindi ko akalain na makikita natin ang maalamat na walang limitasyong mga balyena sa karagatan. Ayon sa mga alamat, ang mga balyena ay napakalaki, at ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang katawan ay ang kanilang kakanyahan ng dugo sa puso. Asensya ng dugo sa puso. Ang mga mandaragat ay nakipag-usap ng may nasasabik na mga ekspresyon habang nakatingin sila sa dalawang balyena na humahabol pa rin sa kanila. Nang marinig ni Francis ang pag-uusap nila, nagpakita rin ng interes si Francis. Sa usapin ng life force, ang isang mature na walang limitasyong ocean whale ay mas malakas pa kaysa sa towering triyaw. Sa pag-iisip pabalik sa mga benepisyo na dinala ng towering triyaw kay Francis, ang halaga ng walang limitasyong mga balyena sa karagatan ay hindi nasusukat. Ang kakanyahan ng dugo ng puso ay ang kakanyahan ng dugo sa kaibuturan ng puso ng balyena, at kapag naligo ang isang tao dito, may kakayahan itong itaas ang estado ng pag-iral ng isang tao. Napakabisa nito para sa mga nasa True Lord rank, at maaari pa itong makaapekto sa isang sovereign. Ipinaliwanag ni Lourdes ang epekto ng walang limitasyong asensya ng dugo ng puso ng mga balyena sa karagatan kay Francis, at ang kanyang mga mata ay nag-iinit habang nakatingin sa mga balyena sa likod nila. Iniisip lamang kung gaano kalaki at kalakas ang isa sa mga balyena na iyon, gaano kaya katatag ang kanilang mga puso. Ang kanilang asensya ng dugo sa puso ay katumbas ng kung ano ang Wood Spirit Essence Soul sa towering triyaw. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay ang Wood Spirit Essence Soul ay tumulong sa kaluluwa ng isang tao samantalang ang Heart Blood Essence ay tumulong sa cultivation at state of being. Ang kapangyarihan ng aking kaluluwa at mental na enerhiya ay parehong nakarating sa Origin Core Realm. Ang kulang na lang sa akin ay ang aking cultivation. Tumibok ang puso ni Francis. Ang kakanyahan ng dugo sa puso ay lubhang nakatutokso. Ito ay perpekto para sa kanya. Dahan-dahan ng kaunti. Nagpasya si Francis. Kung ang barko ay lumipad ng napakabilis, ang mga balyena ay mayayanig. Naunawaan ni Lourdes ang intensyon ni Francis at maingat na binawasan ang bilis ng barko. Sa ngayon, may 4 o 5 balyena pa rin ang humahabol sa likod ng barko. Pagkatapos ihagis ang 2 o 3 pa at mag-iwan lamang ng 1 o 2, maaari nating isipin ang pag-atake sa kanila. Ginamit ni Francis ang kanyang spiritual sense para makita ang sitwasyon sa likod. Mula noong insidente sa Eye of Death, hindi nang ahas si Francis na madaling gamitin ang mga kakayahan ng inspection ng God's spiritual eye, kaya kadalasang ginagamit niya ang spiritual sense sa halip. Bagamat ang spiritual sense ay hindi kasing tumpak ng God's spiritual eye, ito ang ginamit ng karamihan sa mga cultivator. Sa paglipas ng panahon. Ang Blue Lightning Spaceship ay nagpapanatili ng isang tiyak na distansya sa pagitan ng mga balyena. Makalipas ang 1 oras. Captain, ang mga balyena na ito ay medyo matalino at lahat ay magkakasama sa isa't isa. Sabi ni Lourdes. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Napansin niya rin iyon. Ang isang mature na balyena ay maaaring talunin ng Skeletal Division Leader at siya, ngunit 2 balyena ang magiging problema. Kahit na ang Great Origin Core Realm ay address mula sa 4 o 5 balyena.
Sa sandaling ito, woo! Isang mahinang dagandong ang nagmula sa malapit na karagatan. Anong tunog iyon? Naramdaman ng mga mandaragat sa loob ng barko na umikot at umikot ang kanilang dugo, at hindi sila makatayo ng matatag. Tumalo ng puso ni Francis. Bumigat ang kanyang katawan, at nakaramdam siya ng mapanganib na sensasyon mula sa malalim na dagandong. Boom! Nang malapit na niyang gamitin ang kanyang spiritual sense para tuklasin ang nangyayari sa ibaba, biglang may hindi mapigil ang pagsipsip na nagmula sa karagatan. Hindi maganda. Tumakbo. Nakita ng espiritual na sense ni Francis ang isang napakalaking balyena. Ang itim na bibig lamang ay sapat na upang lumunin ang isang maliit na bundok. Pakiramdam ng mga mandaragat ay hindi makahinga. Woo! Ang aura mula sa hayop na ito ay sumipsip pa sa Heaven-Earth Yuan Chi sa malapit. So, ginawa ng Blue Lightning Spaceship ang lahat ng makakaya upang lumipad, ngunit mas lumawak ang bibig at huminga, na nagpababa sa bilis ng barko. Boom! Isang napakalaking katawan ang lumipad palabas ng karagatan. Isa itong napakalaking walang limitasyong balyena sa karagatan na 10 milya ang haba. Huminga ng malamig ang lahat sa loob ng barko, at natulala si Lourdes. Sa harap ng kapangyarihang ito, ang Blue Lightning Spaceship ay walang pagkakataon na lumaban. Arg! Nagsimulang sumigaw ang lahat sa loob ng barko habang ang langit ay nabura. Pang! Ang barko ay pumasok sa walang limitasyong katawan ng balyena sa karagatan. Napalunok ito habang nilalamon ang katawan. Nahihilo ang lahat sa loob ng barko, ngunit ang mga mata lamang ni Francis ang kumikislap ng mahinahon habang nagmumuni-muni. Matapos masipsip ang aura mula sa Ancient Dream Realm, ang katawan at bloodline ni Francis ay parehong nalinis at mas malakas kaysa dati. Sa mga tuntunin ng purong pisikal na lakas, siya ay maihahambing sa isang soberano. Kaya naman, napapanatili pa rin niya ang kanyang kalmado sa sitwasyong ito. Ang balyena na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa iba pang mga balyena. Ito ay hindi bababa sa Great Origin Core Realm. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang life force nito? Marahil ito ay nasa paligid ng Void God Realm level. Ginamit ni Francis ang kanyang spiritual sense upang tumingin sa paligid. Sa laki, ang balyena na ito ay higit sa 2 beses na mas malaki kaysa sa mga nauna. Ang isang ito ay malamang na isang pinuno sa mga balyena. Mapait na ngumiti si Lourdes, at ang ekspresyon ni Francis ay nagsimulang maging solemn na pagkatapos tumingin sa paligid. Ang lakas ng labanan ng balyena na ito ay tiyak na lumampas sa 8 Desolate Sovereign Lord at Lord Hudson. Masyadong malaki ang laki ng balyena na ito. Kahit na ginamit ko ang Void Space Eye Slash, hindi nito banta ang mga organo nito. Nahulog ang puso ni Francis. Halimbawa, ang puso ng balyena na ito ay mas malaki pa sa isang normal na silid, ngunit ang Void Space Eye Slash ni Francis ay halos 1 metro lang ang haba. Kung masyadong malaki ang bagay, hindi ito ma-take ni Francis. Ang 1 metro ay wala sa balyena. Sa karamihan, ito ay tulad ng pagputol ng isang daliri. Kahit na ang Void Space Eye Slash ay ang pinakamalakas na eye bloodline technique ni Francis, walang perpektong teknik sa mundo. Ang laki ng mismong balyena ay sumalungat sa Void Space Eye Slash at, sa isang tiyak na lawak, karamihan sa mga single target na pag-atake. Sa puntong ito, nagsimulang mag-isip si Francis. Ang Blue Lightning Spaceship ay nahulog sa isang malagkit na likido. Hindi maganda, iyon ang acid sa tiyan ng balyena. Bulalas ni Lourdes. Pangangasim ng sikmura. Ang spiritual sense ni Francis ay nakaramdam ng napakalakas na puwersang lumalabag. Ang normal True Lord ranks ay matutunaw kaagad sa sandaling hinawakan nila ito. Ang walang limitasyong mga balyena sa karagatan ay lumalamon ng maraming hayop o tao o kahit na mga barko at tinutunaw ang mga ito sa loob ng katawan nito. Sabi ng isang matandang marino. Tinakpin ng malagkit na likido ang buong barko. Bagamat ginawa ni Lourdes at ng kumpanya ang kanilang makakaya, wala silang magagawa. Ang malagkit na likido ay nagpahinto sa barko at tinatakan, ito. Captain, ano ang dapat nating gawin? Nawala ng kulay ang mukha ni Lourdes. Ipinatawag ni Francis ang Skeletal Division Leader at nagsimulang talakayin ang isang plano sa lahat. Kung tutuusin, limitado ang kanyang kaalaman sa balyena.
Gaano katagal ang barko? Nakita ng God Spiritual Eye ni Francis na ang Blue Lightning Sea Skyship ay unti-unting natutunaw. Ang Blue Lightning Sea Skyship ay ginawa mula sa mga bihirang materyales, kaya ito ay lubos na nababanat sa pagguho. Ang mga depensa nito ay maaari pang hamarang sa isang soberano ng ilang sandali. Ngunit ang acid ay napakalakas din. Nagsimulang magsalita ang lahat at dumating sa isang conclusion. Ang Blue Lightning Sea Skyship ay maaaring tumagal ng hanggang 1 buwan ng higit pa. Kung mayroon tayong sapat na primal crystal stones at panatilihin ang defensive array, maaari tayong tumagal ng 2 o 3 buwan. Nagsimulang kumilos ang mga mandaragat. Ang Blue Lightning Sea Skyship sa lalong madaling panahon ay kumikinang na may manipis na kulay abo-asul na liwanag, na hamarang sa malagkit na likido. Captain, ang acid ay napakalakas, kaya isang malaking halaga ng primal crystal stones ang gagamitin upang mapanatili ang array. Apurahang sabi ni Lourdes. Relax, patatagin mo muna ang sitwasyon. Ang boses ni Francis ay kalmado at walang emosyon. Kumuha siya ng maraming primal crystal stones mula sa Purple Saint Roans. Gulo. Bumalik ang balina sa karagatan at nilamon ang lahat ng dinadaanan nito. Sa lugar na ito, ang walang limitasyong balina sa karagatan ay isa sa mga hayop sa tuktok ng food chain. Guro, mayroon akong 50 hanggang 60% na posibilidad na masira ang acid sa aking katawan, ngunit hindi ko alam kung makakatakas ako. Sabi ng Skeletal Division Leader, at napabuntong hininga si Francis. Ang mga buto ng Skeletal Division Leader ang pinakamalakas sa grupo, at sila ay lubhang nababanat sa pagguho. Kung kahit na ang Skeletal Division Leader ay walang mataas na pagkakataong makatakas, malamang na ang iba ay hindi rin makakaligtas. Makalipas ang 1 oras, lumusong ang balina sa kailaliman ng karagatan. Whoosh! Whoosh! Boom! Ang mga alon ay humahampas at umikot, at ang bilang ng mga makapangyarihang aura ng hayop ay nagsimulang dumami. 100. Ilang dosina? 100. Sa tingin ko ay napasukan na natin ang isang kawin ng walang limitasyong mga balina sa karagatan. 577. Sa tingin ko ay napasukan na natin ang isang kawin ng walang limitasyong mga balina sa karagatan. Nanginginig sa takot ang anit ng lahat sa loob ng barko. Sa kailaliman ng karagatan, ang bawat aura ay kumakatawan sa isang maalamat na walang limitasyong balina sa karagatan. Karamihan sa mga balina na ito ay nasa hustong gulang na at ang kanilang lakas sa labanan ay nalampasan ng bawat isa sa mga normal na soberano. Ang kombinasyon ng napakaraming mga balina ay sapat na upang punitin ang mga kaluluwa ng mga eksperto sa mga piraso. Huminga ng malamig ang lahat. Pang! 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 Ang kalabog ng kanilang mga tibok ng puso ay napakalinaw sa loob ng barko. Tanging isang tao sa Void God Realm ang makakatakas ng hindi nasaktan. Kahit na ang Great Origin Core Realms ay mamamatay. Nanginig ang puso ni Francis. Mayroong ilang iba pang mga balina sa grupo na kasing lakas ng isa sa kanila. Ang malalaking balina na ito ay may malakas na puwersa ng buhay, at kahit ang mga normal na Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay hindi makakalaban sa kanila ng direkta. Sa sitwasyong ito, walang nagawa si Francis kundi itago ang kanyang aura. Gulo. Dumaan ang balina sa karagatan at nagpadala ng malalakas at malalalim na tunog habang binabati nito ang iba pang mga balina sa malapit. Ang mga puso ng lahat sa loob ng barko ay nanginig, at ang mga apoy sa Skeletal Division Leaders ay sockets ay hindi mapakali. Hindi pa ito nakaranas ng ganoong nakakapangilabot na karanasan kahit noong panahon ng Scarlet Moon Demonic Religion. Biglang. Woo! Isang malakas na aura ang nagmula sa kailaliman ng karagatan na naging sanhi ng pag-freeze ng Heaven-Earth Yuan Chi. Sa sandaling iyon, ang bawat balina ay nanginginig at nakayuko nang may paggalang. Maging ang balina na lumamon sa kanilang barko ay bahagyang nanginginig, hindi maitago ang pagkamangha at paggalang sa puso nito. Maaaring ito ay isang Void God Realm whale. Si Francis at ang kumpanya ay hindi makapag-isip ng maayos dahil sa pressure sa kanilang mga kaluluwa. Minsang naramdaman ni Francis ang aura ng isang Void God Realm sa Purple Saint Roans, ngunit ang aura na ito ay mas malinaw. Ang aura na ito ay malamang na isang walang limitasyong Ocean Whale King.
Nanginig ang katawan ni Lourdes, at gumugol siya ng maraming enerhiya para lang magsalita. Walang limitasyong Ocean Whale King. Ang Heaven Earth Yuan-Chi at ang agos ng karagatan ay nagyelo saglit. Ang katawan ng hari ng balina ay berde, at mayroon itong mga halamang tumutubo sa ibabaw ng katawan nito. Casual na binuksan ng Whale King ang kanyang mga mata at iniskan ang paligid nito, na naglabas ng isang napakagandang aura. Ang walang limitasyong Ocean Whale King ay tiyak na nakarating sa Void God Realm. Bilang isang hayop ng karagatan, ang laki nito ay napakalaki. Ito ay dapat na mas mataas na anyo ng buhay. Maging ang kaluluwa ni Francis ay pinigilan. Sa puntong ito ng oras, lahat ay hindi makahinga. Hindi sila nang ahas na gamitin ang kanilang spiritual sense, at maging ang kanilang mga iniisip ay pinigilan. Gayunpaman, naramdaman nilang lahat ang hari ng balina. Sure. Ang mga mata ng hari ng balina ay nag-scan sa grupo ng mga balina, at ang paningin nito ay dumaong sa balina na naglalaman ng Francis at kasama niya sa loob ng ilang sandali. Hindi maganda. Nararamdaman ng lahat sa loob ng barko ang titig ng hari ng balina. Lalong lumakas ang pressure sa kanilang mga kaluluwa, at parang madudurog sila anumang oras. Pang! 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 Bumilis ang puso ng lahat at halos lumundag sa kanilang mga lalamunan. Gayunpaman, saglit lang nanatili sa kanila ang tingin ng Whale King bago tumalikod. Hu! Ang lahat sa loob ng barko ay nagpakawala ng mahabang hininga. Flop! Flop! Ang isang pares ng mga mandaragat ay nahulog sa lupa, at ang likod ni Francis ay basang-basa sa malamig na pawis. Wala silang pagkakataon laban sa isang Void God Realm King. Naramdaman na tayo ng haring balina na iyon, ngunit wala itong nagawa. Napaisip si Francis. Ang lahat sa loob ng barko ay malinaw na naramdaman ang titig mula sa hari ng balina, ngunit wala itong nagawa. Mukhang wala talaga itong pakialam sa kanila. Marahil ang mga tao sa loob ng isang balina ay hindi isang bihirang tanawin. Naiintindihan ko. Ginawa ng Skeletal Division Leader ang lahat para mapanatili ang kalmado nito, ang hari ng balina ay masyadong nakakahiya para mangabala sa atin. Sa paningin nito, tayo ay mga langgam lang. Nang marinig iyon, napabuntong hininga ang lahat at napuno ng saya. Ang hari ng balina ay isa sa pinakamalakas na nilalang sa walang limitasyong karagatan. Sa mga mata nito, maging ang mga soberano ay mga langgam. Higit pa rito, si Francis at ang kumpanya ay nilamon na ng isa sa mga nasasakupan nito. Habang sila ay puno ng saya, hindi rin nila maiwasang makaramdam ng pait at lungkot. Kailan pa sila naging masaya sa pagiging mahina? Kung si Francis at ang kumpanya ay nasa mataas na lugar, maaaring mahuli nila ang atensyon ng hari ng balina, at maaaring mag-iba ang sitwasyon. Gulo. Lumangoy ang balina na sinasakyan nila at nakahanap ng matutuluyan. Habang natutulog ang balina, tumaas talaga ang asido sa halip na bumaba, tinataka ng Blue Lightning si Skyship sa tiyan nito. Naghinala si Francis na ang kaharian ng acid na ito ang ruta ng pagtunaw ng balina. Makalipas ang isang oras, mahimbing na nakatulog ang balina, at nawala ang malakas na aura sa harapan. Kadalasan, natutulog ang walang limitasyong mga balina sa karagatan. Lalabas lang sila at mangangaso ng pagkain kapag nagising na sila. Paliwanag ni Lourdes nang medyo gumaan ang pakiramdam niya. Natahimik ang grupo. Ang barko ay maaaring tumagal lamang ng 2 o 3 buwan ng higit pa. Pagkatapos nito, ang barko ay matutunaw. Captain, ano ang dapat nating gawin? Nagsalita si Lourdes pagkaraan ng mahabang panahon. Maghintay. Sabi ni Francis. Kahit na may kakayahan silang tumakas, hindi sila maglalakas loob na gawin iyon. Bukod sa napapaligiran ng isang sangkawan ng walang limitasyong mga balina sa karagatan, mayroon ding haring balina ng Void God Realm. Sa makatuwid, ito ay pinakamahusay na gawin lamang wala. Higit pa rito, ang lakas ng labanan ng balina na kumain sa kanila ay hindi talaga isang bagay na maaari nilang labanan sa simula. Sa loob ng cabin ng kapitan. Ang aking cultivation ay umaabot na sa pinakamataas na True Lord rank. Ang closed-off na kapaligiran na ito ay mas angkop para sa cultivation. Dahan daw ang ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata.
Ang pagpasok sa Ancient Dream Realm ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya, at ang kanyang bloodline at katawan ay lumakas. Maging ang kanyang pinagmulan ng tunay na espiritu at ang lilang kidlat ay naging mas dalisay. Sa mga tuntunin ng mental na enerhiya at katawan, si Francis ay maihahambing sa isang soberano. Siyempre, may distansya pa rin sa pagitan ng bone strengthening technique ng skeletal division leader at ng sarili niyang katawan. Sa ganoong sitwasyon, ang cultivation ni Francis ay tataas ng napakabilis. Sa paglipas ng panahon, papasok si Francis sa Ancient Dream Realm bawat ilang araw at sisipsip ng aura mula rito. Sa kasalukuyan, maaari siyang tumagal ng 9 na paghinga sa loob. Iyon ang kanyang kasalukuyang limitasyon. Sa tuwing babalik siya, sisikapin ni Francis na sumipsip ng maraming aura hanggat kaya niya. Meow meow. Hinigop ng munting paws ang magnanakaw ang bakas ng aura na lumabas. Hindi alam ni Francis, kung hindi dahil sa maliit na paws ang magnanakaw na sumisipsip ng aura na lumabas sa kanyang katawan, maaaring maistorbo ang hari ng balyena. Ang munting paws ang magnanakaw ay sumisipsip sa bawat huling bit ng sinaunang aura, at sa tuwing gagawin nito, bahagyang manginig ang linya ng dugo ng munting magnanakaw na pusa. Gayunpaman, ang bloodline ng maliit na magnanakaw na pusa ay kakaiba at napakabagal na bumuti. Kahit si Francis ay hindi ito naintindihan. Sa wakas, pagkatapos ng 1 buwan ng paglilinang, isang malaking aura ang lumabas sa barko. Picture Lord Rank. Pinigilan ni Francis ang kanyang aura na kumalat kung saan-saan. Sa sandaling ito, ang kalidad at laki ng kanyang pinagmumula ng tunay na espiritu ay umabot na sa limitasyon. Ang Picture Lord Rank ay ang limitasyon ng 3 heavens of the true spirit realm. Nakalusot si Captain. Ang lahat ng mga mandaragat ay may naramdaman. Sa kabutihang palad, ang Blue Lightning Siskay ship mismo ay may kakayahan na harangin ang mga pandama, at ang balyena ay nakatulog din ng napakalalim, kaya hindi ito nakakaramdam ng anumang kaguluhan mula sa maliliit na, mga batik, na ito. Picture Lord Rank. Unang hakbang pa lang ito. Hindi tumigil si Francis sa paglilinang. Sa nakalipas na buwan, 5 o 6 na beses na siyang pumasok sa Ancient Dream Realm, at mas lumakas ang kanyang katawan at bloodline. Kahit nakaka-rating lang niya sa Picture Lord Rank, napakatatag ng kanyang pundasyon. Ang kanyang kaluluwa, katawan, at layunin ay umabot na sa isang soberano. Nasa kanya pa nga ang tanging bagay na kulang sa kanya, Heaven Earth Yuan Chi. Nag-imbak siya ng maraming primal crystal stone sa kanyang interspatial ring, pati na rin ang iba't ibang mapagkukunan na nauugnay sa wind at lightning. Makalipas ang kalahating buwan, ang pinagmumula ng tunay na espiritu ni Francis ay naging mas malagkit, at ang azure na kulay ay napalitan ng mas maraming kulay purple. Higit pa rito, ang kanyang liquefied source of true spirit ay nagiging mas solid. Ang pinagmumula ng tunay na espiritu ni Francis ay nagsimulang maging higit na isang origin core. Ang origin core ay ang core ng sovereign, na nag-imbak ng lahat ng kanilang kapangyarihan, at ang kanilang true force ay magiging true yuan. Ang origin cores at true yuan ay parehong nalampasan ang sources of true spirit at true force. Siyempre, ang kalahating hakbang na origin core realm ay nangangahulugang kalahating hakbang na true yuan. Sa isang kisap mata, isa pang kalahating buwan ang lumipas. Ang katawan ni Francis ay nakabuo na ng kaunting kalahating hakbang na true yuan, at ang karamihan sa mga ito ay isang malabong purple na kulay, habang ang natitirang bit ay azure. Congratulations sa master na naabot ang half-step origin core realm. Tumunog ang boses ng skeletal division leader. Sa maikling panahon lamang ng 1.5 buwan, si Francis ay nakapasok sa pinakamataas na True Lord rank at pagkatapos ay ang half-step na Origin Core Realm. Ito ay isang maladyos na bilis. Kahit na ang iba ay maaaring mabigla kapag narinig nila iyon, alam ng Skeletal Division Leader na ito ay dahil sa katotohanan na si Francis ay may matibay na pundasyon. Ang mental energy, kaluluwa, katawan, at bloodline ni Francis ay umabot na sa Origin Core Realm. Ang tanging nakakalagkad sa kanya pababa ay ang kanyang paglilinang. Sa makatuwid, hindi kakaiba para kay Francis na agad na maabot ang kalahating hakbang na Origin Core Realm kapag naabot ang pinakamataas na True Lord rank. Matapos maabot ang kalahating hakbang na Origin Core Realm, hindi pa rin huminto si Francis.
578 pagkumpleto ng plano ng 100 Corps. Mula nang maabot ni Francis ang kalahating hakbang na Origin Core Realm, ang kalahating hakbang na True Yuan ay ginawa ng kanyang Source of True Spirit at pagkatapos ay dahan-daang nagko-convert sa True Yuan. Ang pinagmumula ng tunay na espiritu sa loob ng katawan ni Francis ay sobrang malagkit at nagsisimula na itong tumigas. Kapag ang pinagmula ng tunay na espiritu ay ganap na pinatibay at nabuo ang Origin Core, ang kapangyarihan at lakas ng isang tao ay tataas ng husto. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay isang mahabang proseso. Sa tuwing nililinis ang kalahating hakbang na True Yuan ng isang tao, nagreresulta ito sa isang maliit na tagumpay. Ito ang kinakailangan para sa pagtaas ng layunin ng enerhiya ng isip at estado ng pag-iral. Kung ang antas ng enerhiya ng isip o estado ng pag-iral ng isang tao ay hindi sapat na mataas, ang proseso ng conversion ay magiging lubhang mabagal at maaaring umabot pa sa isang bottleneck. Ito ang dahilan kung bakit mayroong maraming half-step na Origin Core Realms na natigil sa hadlang na ito sa loob ng 12 taon. Sa aking kasalukuyang bilis, magagawa kong maging isang soberano sa loob ng 3 o 4 na taon ng higit pa. Tinansya ni Francis, dahil sa kasalukuyang bilis ng conversion. Sa teorya, hindi magkakaroon ng bottleneck para sa kanya sa pag-abot sa Origin Core Realm, na isa sa mga dahilan kung bakit ang bilis ng kanyang conversion ay mas malaki kaysa sa iba. Ang mga tao lang tulad ni Lu Cheney at kumpanya na mula sa 2 star na sekta at may mga eksperto sa Void God Realm na tumutulong sa kanila ang maihahambing kay Francis. Sinadya ni Francis na pabagalin ang bilis ng conversion at higit na nakatuon sa pag-unawa. Kung mas malakas ang mga elemento at layunin ng isang tao, mas magiging malakas ang Origin Core kapag nabuo ito. Nakatuon si Francis sa pundasyon. Kapag ang pinagmula ng tunay na espiritu ay naging Origin Core, ito ang magiging core ng cultivator, na naglalaman ng lahat ng kanilang pangunawa, kapangyarihan, at layunin. Halimbawa, ang Source of True Spirit ni Francis ay sumanib sa elemento ng Wind Lightning, at ang iba't ibang cultivator na naglilinang ng iba't ibang mga diskarte ay magkakaroon ng iba't ibang antas ng pangunawa. Pinakamainam na palakasin ang aking mga elemento bago ganap na ma-convert ang kalahating hakbang na True Yuan. Mas mataas ang tingin ni Francis. Dahil hindi siya makakapasok sa Origin Core Realm anumang oras sa lalong madaling panahon ng walang tulong ng ilang bagay na lumalaban sa langit, mas mabuting maglakad sa landas ng isang elite. Sa loob ng kanyang isip, pinagsama ni Francis ang kanyang kamalayan sa Wind Lightning Stone Tablet at nagsimulang maunawaan ang Purple Destruction Wind Lightning. Mabilis na lumipas ang oras at lumipas ang isang buwan. Mas naunawaan ni Francis ang Purple Destruction Wind Lightning. Naintindihan niya ang 20 hanggang 30% nito. Sa katotohanan, mula nang umalis siya sa Purple Saint Rowan sa unang pagkakataon, ang pangunahing pinagtutuunan niya ay ang pamana ng Wind Lightning Emperor. Sa sandaling ito, ang pinagmumula ng tunay na espiritu ni Francis ay nalinis, at mayroon itong aura ng pagkasira sa loob. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palad at ang isang kidlat ng hangin at kidlat ay nabuo ang isang Blade of Purple Destruction, na naglalaman ng isang siksik at purong aura ng pagkasira. Sure! Mabilis na inalis ni Francis ang Blade of Purple Destruction, ngunit kahit noon pa man, lahat ng tao sa barko ay nakadama na ng kapangyarihan ng destruction sa kanilang mga kaluluwa na nagpabagabag sa kanila. Maging ang puso ng Skeletal Division Leader ay tumalon. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Si Francis ay hindi nakatuon sa pag-convert ng kalahating hakbang na True Yuan. Sa halip ay nakatuon siya sa pag-unawa. Tanging sa pamamagitan lamang ng pag-unawa ay ang labanan kapangyarihan ni Francis ay maaaring tumaas ng husto sa loob ng maikling panahon. Ang Blade of Purple Destruction na ito ay sapat na para banta ang mga normal na sovereigns. Nasiyahan si Francis. Naintindihan lang niya ang 20 hanggang 30% ng Purple Destruction Wind Lightning, kaya hindi ito dapat napakalakas, ngunit isang salik ang nagpapataas sa kapangyarihan ng destruction sa loob ng Purple Destruction Wind Lightning, ang aura mula sa Ancient Dream Realm.
Ang aura mula sa Ancient Dream Realm ay nagbigay daan sa kapangyarihan ng pagkasira ni Francis na maging mas dalisay. Kahit na ang Wind Lightning Emperor mismo ay malamang na walang ganoong kalinis na antas ng pagkasira noong siya ay nasa antas ni Francis. Kahit naabala siya sa kanyang pangunawa, hindi nakakalimutan ni Francis na pumasok sa Ancient Dream Realm bawat 2 araw. Ang aura mula sa Ancient Dream Realm ay ang pinakamalaking tulong ni Francis sa pagpapalakas ng kanyang katawan at bloodline. Ang kanyang bloodline ay 2 beses na kasing dalisay at makapangyarihan kaysa noong siya ay nasa Purple Saint Ruins. Ang aura mula sa Ancient Dream Realm ay nagbigay daan sa bloodline ng isang tao na magbalik sa ninuno nito. Siyempre, ang epekto ay hindi walang limitasyon. Nang ang kanyang bloodline at katawan ay umabot sa isang tiyak na antas, ang epekto ng Ancient Dream Realm ay naging mas maliit at mas maliit. Para ipagpatuloy ang bilis na ito, kailangan niyang sumipsip ng mas maraming aura mula sa Ancient Dream Realm. Leader ng Skeletal Division. Pinagsama ni Francis ang kanyang kamalayan sa 10,000 Ghost Pearl at siniyasat ang progreso ng 100 Corpse Plan. Guro, kumpleto na ang plano ng 100 Corpse. Ang boses ng Skeletal Division Leader ay naglalaman ng pagmamataas. Ang plano ng 100 Corps ay sarili nitong mungkahi, at ngayon ay natapos na nito ang plano. Ang plano ng 100 Corps. Kumpleto na. Hindi mapigilan ni Francis ang saya sa kanyang puso. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, 100 sinumpaang Ghost Corpses ang nakatayong magkatabi, at lahat sila ay nasa pinakamataas na True Lord rank. Sa wakas ay kumpleto na. Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis. Gumastos siya ng napakalaking mapagkukunan upang makumplito ang 100 Corpse Plan, kahit na karamihan sa mga mapagkukunang iyon ay nagmula sa Purple Saint Ruins. Masasabing, kung wala ang Forbidden Ground of 100 Graves, Purple Saint Ruins, o ang Skeletal Division Leader, hindi makukumpleto ang 100 Corpse Plan. Ang lahat ay umasa sa kapalaran. Ngayong kumpleto na ang 100 Corpse Plan, magiging mas malakas ang kapangyarihan ng Ghost Corpse Cursed Array. Ang Skeletal Division Leader ay mas nasasabik kaysa kay Francis. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, naroon ang 2 maitim na pilak na makamandag na bangkay ng multo bukod sa daang sinumpaang bangkay ng multo. Ang 2 Dark Silver Ghost Corpse na ito ay nanatili sa 10,000 Ghost Pearl sa loob ng mahabang panahon, at naabot na nila ang Half-Step Origin Core Realm. Mapapalakas ba ng aura mula sa Ancient Dream Realm ang mga Ghost Corpses? Biglang naisip ni Francis, ngunit ang kaisipang ito ay nawala kaagad. Maaari lamang siyang manatili sa Ancient Dream Realm nang wala pang 10 paghinga, at wala pa siyang sapat para sa kanyang sarili. Pagkalipas ng 3 araw, naiintindihan ni Francis ang kapangyarihan ng kanyang bloodline at ng Ice Imperial Spear. Goo! Ang Blue Lightning Spaceship ay biglang nagsimulang manginig. Anong nangyayari? Ang lahat sa loob ng barko ay hindi makatayo. Goo! Goo! Nagising ang balina at dahan-daang lumalangoy. Kapitan, ang balina ay natulog sa loob ng 2 buwan at dapat ay naghahanap ng makakain ngayon. Sabi ni Lourdes, at kumikinang sa pag-asa ang mga mata ng lahat. Sa wakas nagising na ang malaking lalaki na ito. Isang ngiti ang ipinakita ni Francis, at ang mabigat na bigat ay tila naalis sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya naigilinang sa lahat ng oras na ito ay ang maghintay sa sandaling ito. Tulad ng inaasahan, ang lahat ay napunta sa plano habang ang balina ay lumabas upang maghanap ng pagkain. Kung mananatili ang balina sa kawan, gaano man kalakas si Francis, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman. Ang sangkawan ay naglalaman ng higit sa 100 walang limitasyong mga balina sa karagatan at isang hari ng balina sa Void God Realm. Ang pagsisikap na gawin ang anumang bagay sa sitwasyong iyon ay kapareho ng paghahanap ng kamatayan. Ito na ang ating huling pagkakataon habang ang balina ay nangangaso. Huminga ng malalim si Francis. Ang walang limitasyong mga balina sa karagatan ay matutulog ng mahabang panahon pagkatapos bumalik mula sa pangangaso, at ang Blue Lightning Spaceship ay hindi na makakatagal pa. Gulo-gulo. Ang walang limitasyong balina sa karagatan ay nagsimulang sumingil sa kailaliman ng karagatan.
Sa laki, ang balyena na ito ay umabot ng 10 milya. Isa ito sa malalaking hayop sa karagatan. Sa pagharap sa huling pagkakataong ito, ginawa ni Francis ang lahat at pansamantalang inalis ang paghihigpit sa kanyang God spiritual ay upang makita ang sitwasyon sa labas. Aalis na ang balyena sa grupo. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Ang higanting kawin ng walang limitasyong mga balyena sa karagatan ay malinaw na walang masyadong biktima sa malapit, sa makatuwid ang mga balyena ay dapat maglakbay ng mas malayo. 1,000 milya. 5,000 milya. 10,000 milya. Matapos ang walang limitasyong balyena sa karagatan ay lumayo ng palayo, sa wakas ay nagsimula itong kumain pagkatapos maglakbay ng humigit kumulang 20,000 milya. Oras na. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Sure. Ipinatawag niya ang Skeletal Division Leader. Guro, ano ang plano mo? Susuko na ba tayo sa mga mandaragat na ito at puwersahang lalays? Iminungkahi ng Skeletal Division Leader, ngunit bahagyang umiling si Francis. Ang puwersahang pagsira ay isang kakilakilabot na plano. Ang lakas panlaban ng balyena na ito ay mas malaki pa kaysa kay Lord Hudson at sa 8 Desolate Sovereign Lord. Maging ang void space ay / ni Francis ay hindi ito mabantaan. Kung sumuko sila sa barko, hindi sila garantisadong mananatiling hindi masasaktan. Magsisimula tayo dito. Ngumiti si Francis at pinalaganap ang kanyang bloodline power para maging aktibo ang Ice Imperial Spear, na naglabas ng aura ng yelo at tubig. Bo! Isang alon ng tubig ang umagos sa paligid ni Francis at tumagos mula sa tuktok ng barko. Napapalibutan pa rin ng malagkit na acid ang barko, at kahit ang normal na Origin Core Realms ay hindi makaligtas ng higit sa ilang paghinga. Gayunpaman, magkaiba si Francis at ang Skeletal Division Leader. Ang Skeletal Division Leader ay nagsanay sa pagpapalakas ng buto at ang depensa nito ay lubhang nababanat sa pagguho. Sa kabilang banda, ang katawan ni Francis ay umabot na sa antas ng isang sovereign at ang kanyang water bloodline ay dalubhasa sa pagbawi. Bo! Sa deck, si Francis at ang Skeletal Division Leader ay parehong pumasok sa malagkit na likido. Gagamitin na sana ng huli ang 9 deadly inbow nito at pilit na gagawa ng landas palabas, ngunit pinigilan ito ni Francis. Mula sa tubig hanggang yelo. Ginamit ni Francis ang kapangyarihan ng Ice Imperial Spear sa loob ng kanyang katawan. Whoosh! Agad na tinakpin ng isang layer ng liwanag ang barko at umabot sa ilang dosenang yarda. Ang lahat sa loob ng 100 yarda ng barko ay nagyelo. Ang lugar sa paligid ng barko ay selyado na ngayon. Magandang ideya. Hindi napigil ang mapabulalas ng Skeletal Division Leader. Hindi mapigilan ng mga normal na pamamaraan ang acid na ito, ngunit ang malagkit na likidong ito ay likido pa rin. Kapag nagyelo, hihinto ang paggalaw. Sa puntong ito, lahat ng bagay sa loob ng 100 yarda ay selyado sa yelo dahil sa lihim na pamamaraan ng bloodline ni Francis. Kumpleto na ang unang hakbang. 579 ang nakapangangilabot na bangkay ng multo na Cursed Array. Kumpleto na ang unang hakbang. Napabuntong hininga si Francis at bahagyang natuwa. Tama siya. Ang mga normal na pag-atake tulad ng kanyang Purple Destruction Wind Lightning o ang Skeletal Division Leader's Power of Death at Siin ay hindi nakayanan ang malagkit na likido, ngunit lahat ng bagay sa mundo ay may kaaway. Walang ganoong bagay bilang pagiging perpekto. Halimbawa, ang void space ay / ni Francis ay sinalungat ng walang limitasyong laki ng balyena sa karagatan, at ang acid ng balyena ay sinalungat ng ice bloodline ni Francis. Matapos mabuklod sa yelo, nawala ang lahat ng bisa ng acid. Sa kabutihang palad, ang aking bloodline ay naging mas dalisay sa nakalipas na kalahating taon, at ang Ice Imperial Spear ay maaaring magpalabas ng higit na lamig ngayon. Maswerte si Francis. Ang lahat ng ito ay dahil sa aura mula sa Ancient Dream Realm. Kung ginamit niya ang kanyang bloodline power pagkatapos niyang umalis sa Purple Saint Ruins, magiging mahirap na ay silang acid sa loob ng 100 yarda sa yelo. Kapag ang malagkit na likido ay dumating sa loob ng radius ng layer ng yelo, mawawala na ito ng kakayahang gumalaw.
Sobrang lamig. Ang sentro ng ice zone ay ang Blue Lightning Sea Skyship. Bagamat ang mga materyales ng Blue Lightning Sea Skyship ay napakatigas at mayroon itong protective array, ang mga tao sa loob ng barko ay apektado pa rin. Si Lourdes at ang kumpanya ay sininok, at parang magyayelo ang kanilang dugo. Higit pa rito, ito ay ang pinakamaliit na labi ng lamig. Hindi man lang ito maituturing na bahagi ng mismong pag-atake. Mula dito, makikita kung gaano kalakas ang bloodline power ni Francis at ang Ice Imperial Spear. Guro, lahat ay napapalibutan ng yelo. Nagmura ang Skeletal Division Leader. Maging ang katawan nito ay nagsimulang manigas. Mula yelo hanggang tubig. Ngumiti si Francis at ginamit ang kanyang bloodline power para gawing tubig ang panloob na layer ng yelo. Weng! Ang kapangyarihan ng tubig ay na-reabsorb muli ng kanyang bloodline. Ang gitna ng yelo na nakapaligid sa barko ay may butas habang ang isang bahagi nito ay natunaw. Magandang ideya. Mahuhulaan ng Skeletal Division Leader ang susunod na hakbang ni Francis. Ngayon na ang isang bahagi ng yelo ay nawala, mayroon silang isang layer ng espasyo. Ang pangalawang hakbang. I-set up ang array. Ginamit ni Francis ang kanyang bloodline power para mapanatili ang yelo habang ang Skeletal Division Leader ang nag-set up ng array. Sure! Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na bandila at 100 sinumpaang multo bangkay ang lumitaw sa itaas ng barko. Kumalat ang isang madilim na ambon na nagliliwanag ng nakayayanig na langit. Maging ang mga nasa half-step na Origin Core Realm ay banta kung hawakan nila ang kaunting bahagi nito. Isara mo. Utos ni Francis. Ito ang totoong anyo ng Ghost Corps Thirst Array. Ang maximum na saklaw na maaari nitong kumalat ay 5 o 6 na milya. Kinokontrol ng Skeletal Division Leader ang Ghost Corps Thirst Array at i-condensed ito sa loob ng ilang dosenang yarda, kung hindi ay masisira nito ang yelo. Idirekta ang sumpa. Kumislap ang mga mata ni Francis habang nag-utos muli. Naiintindihan. Nagliwanag ang mga mata ng Skeletal Division Leader. Alam nito kung anong paraan ang gagamitin ni Francis para harapin ang balyina. Ang mga lantang puting kamay ay tumalon mula sa madilim na ambon. Ang mga duguan, lantang mapuputing kamay na ito ay hindi makikita ng mata, at ang mga ito ay napakahirap na matukoy gamit ang spiritual sense. Para silang mga multo. Malamig. Lahat ng nasa loob ng barko ay nakaramdam ng lamig sa kanilang kaluluwa. Go! Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na watawat, at libu-libong tuyong puting kamay ang humawak patungo sa mga organo ng balyina. Ang kakaiba ay ang kapangyarihan ng sumpa ay nakabatay sa dimensyon ng kaluluwa at hindi nakakaapekto sa yelo. Sure! Libu-libo at libu-libong dagwang puting kamay ang humawak sa yelo at kinain ng dugo at laman ng balyina. Kaya, ito ang kapangyarihan ng sumpa. Nakikita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang kapangyarihan ng sumpa. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, ginamit ng Ghost Corps Thirst Array ang kapangyarihan ng mga Ghost Corpses at ang kanilang puot. Ito ang Ghost Corps Thirst Power. Sa kasalukuyan, ito ay isang tunay, dalisay na sumpa. Ang kapangyarihan ng sumpa ay direktang nakakaapekto sa target at hindi nakikita. Bumalik sa Azure Flower Continent, kung ang isang True Spirit Realm expert ay pumasok sa Forbidden Ground of 100 Graves at naantig ng kapangyarihan ng sumpa, ang sumpa ay mananatili pa rin sa kanila kahit na sila ay umatras. Sa pagkakataong ito, ipinadala ng Skeletal Division Leader ang mas malakas na sumpa sa mga organo ng balyina. Ang 10 milyang haba na balyina ay umungal ng malalim at nagsimulang manginig. Halata na ang balyina ay nagsimulang hindi komportable, ngunit ang problema ay tila nagmumula sa mga panloob na organo nito kaya't wala itong magagawa. Pagkatapos na atakehin ang kapangyarihan ng sumpa, ang apektadong nilalang ay magsisimulang patuloy na mawalan ng lakas ng kanilang buhay. Siniyasat ni Francis kung paano umatake ang kapangyarihan ng sumpa. Kung ang mga normal na eksperto ay nahuli ng sumpa, bababa ang kanilang buhay kung hindi lang sila mamamatay kaagad.
Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng sumpa ay kumain ng life force at nabawasan ang haba ng buhay ng kalaban. Hu! Lalong duguan ang mga lantang puting kamay matapos kainin ang laman at dugo ng balyena. ZZ. Kahit na ang isang Great Origin Core Realm expert ay hindi makakatagal kung ang kapangyarihan ng 100 Corpse Curse ay naisaaktibo sa loob ng kanilang katawan. Tumawa ang Skeletal Division Leader. Tumayo ito at si Francis sa deck at hindi nang ahas na hawakan ang kapangyarihan ng sumpa. Gugu. Ang walang limitasyong balyena sa karagatan ay umungol at naging sanhi ng pag-ikot-ikot ng karagatan. Ang problema, sa loob ng katawan nito ay nagsisimula ng kainin ang mga organo nito. Ang mas nakakatakot ay ang sumpa ay walang limitasyon. Walang nakatakas sa sandaling nahawaan. Nagpupumiglas pa rin ang balyena makalipas ang isang oras, ngunit humina ang aura at resistensya nito. Talagang karapat-dapat itong maging isang pangunahing figurehead sa karagatan. Ang life force nito ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ang normal Great Origin Core Realms ay matagal nang namatay kung ang kapangyarihan ng sumpa ay kumalat sa kanilang katawan. Hindi napigilan ni Francis na mapabuntong hininga. Sa sandaling ito sa oras, ang sumpa ay naging dahilan upang ang balyena ay pumasok sa isang mahinang estado. Iwasan ang puso, sabi ni Francis. Sa pamamagitan ng inspeksyon ng kanyang God Spiritual Eye, nagbigay siya ng mapa ng mga organo ng balyena sa Skeletal Division Leader. Itinuro ng Skeletal Division Leader ang sumpa sa mahahalagang bahagi ng katawan ngunit iniwasan ang puso. Ang kakanyahan ng dugo ng puso ay ang pinakamahalagang kayamanan mula sa isang walang limitasyong balyena sa karagatan. Ang kakanyahan ng dugo sa puso ay maaaring magtaas ng estado ng pag-iral ng isang tao at may kakayahang baguhin ang isa muli. Kumislap ang mga mata ni Francis. Iniisip niya pa rin ang tungkol sa Heart Blood Essence. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng balyena na ito ay nalampasan ang normal na Great Origin Core Realms, at ang estado ng pagkatao nito ay mas mababa lamang sa isang Void God Realm. Hu! Ang kapangyarihan ng sumpa ay patuloy na bumababa sa enerhiya at kaluluwa ng balyena, at naramdaman ni Francis na ang katawan ng balyena ay nagsisimula ng matuyo habang ang buhay nito ay hinihigop. Boom bam! Nagpaikot-ikot ang balyena sa karagatan at paminsan-minsan ay lumalabas sa ibabaw. Dahil sa problema nito, nabaliw ito. Makalipas ang kalahating araw, ang walang limitasyong balyena sa karagatan ay nahihirapan pa rin, ngunit ang aura nito ay mas mahina kaysa dati. Guru, ang katawan ng balyena ay masyadong malaki. Ang isang normal na Great Origin Core Realm ay maaaring mamatay ng 12-dosenang beses na. Ang pagpatay dito ay malamang na tumagal pa ng ilang araw. Sabi ng Skeletal Division Leader, at nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Siya ay natakot na mas maraming walang limitasyong mga balyena sa karagatan ang maakit, ngunit sa kabutihang palad, ang balyena ay nabaliw at nawala ng direksyon. Sa walang limitasyong karagatan. So, isang kulay abong barko na anyong piteng ang tumawid sa karagatan. Walang limitasyong balyena sa karagatan. Ang isang ito ay napakalaking. Ito ay malamang na hindi isang normal na walang limitasyong balyena sa karagatan. 12-dosenang mga figure ang lumitaw sa barko. Bawat isa sa mga figure na ito ay may aura na uhaw sa dugo, at ang pinuno ay isang masamang mukhang lalaki sa pilak na nakatingin sa balyena ng hindi sigurado. Ang balyena na ito ay humigit kumulang 10 milya ang haba. Malamang na hindi natin kayang punan ang mga puwang sa mga ngipin nito. Tiningnan ito ng mga pirata ng may takot at paggalang. Ang aura mula sa halimaw na ito ay sapat na para manginig ang mga puso ng mga normal na sovereign. May mali. Mukhang nagkasakit ang balyena at mahinang nahihirapan. Ininspeksyon ito ng pinuno gamit ang kanyang spiritual sense at nakitang may mali. Pagkatapos mag-inspeksyon ng ilang sandali, umalis. Utos ng lalaking naka-silver. Bagamat nagkaroon siya ng cultivation ng Origin Core Realm, wala siyang laban sa isang hayop sa antas na ito. Hindi niya magagawang lapitan ang balyena sa kanyang lakas, at ang isang pitik ng balyena ay maaaring patayin silang lahat. So, ang barkong pirata ay umalis sa kinaroroonan ng balyena.
Boom bam! Ang walang limitasyong balina sa karagatan ay nakipaglaban, ngunit ang aura nito ay bumababa. Makalipas ang kalahating araw, dumaan ang isa pang grupo ng mga eksperto at negosyante, ngunit nakaiwas sila sa balina nang makita nila ito. Sa kalaunan. Isang malakas na aura ang sumilay sa kalangitan at naging dahilan ng pag-ikot-ikot ng Heaven-Earth Yuan Chi. Basag. Itinulak ang ambon sa harap ng napakagandang puwersang ito. Ang kalangitan ng walang limitasyong karagatan ay nakulayan ng madilim na berdeng kulay. Great Origin Core Realm. Parehong naramdaman ito ni Francis at ng Skeletal Division Leader sa loob ng katawan ng balina. Ilang paghinga mamaya. Shua! Isang matanda na may kasamang lalaki at babae ang bumaba sa lugar. Walang limitasyong balina sa karagatan. Ang mga mata ng matanda ay kumikinang habang lumalakas ang kanyang aura. Walang limitasyong balina sa karagatan. Isa ito sa mga maalamat na hayop sa karagatan. Ang lalaki at babae ay nasa pagitan ng edad na 20-30. Ang lalaki ay gwapo habang ang babae ay maganda. Bagamat pareho silang mula sa nakababatang henerasyon, pareho silang nakaabot sa True Lord rank. Ito ay isang 1 in 8,000 chance. Ang estado ng pag-iral ng balina na ito ay malapit sa Void God Realm at kahit na ang mga normal na Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay hindi nito katapat, ngunit tila ito ay nasugatan. Ito ay nawala ng maraming life force at naging mas mahina. Nagningning ang mga mata ng matanda. 580 dog out. Asensya ng dugo sa puso. Nagliwanag ang mga mata ng pares ng mga kabataan, at ang gwapong lalaki ay labis na nasasabik dahil tila narinig na niya ang mga alamat noon. Mukhang ang kakanyahan ng dugo ng puso ay may kakayahang baguhin ang isa. Kung ang isang tao ay naliligo dito, ito ay nagpapataas ng estado ng pag-iral at pundasyon ng isang tao. Tama iyan. Ang elder na nakasuot ng plain shirt ay tumango, ang dugo ay kapaki-pakinabang kahit para sa mga sovereigns. Kung kayong dalawa ay naliligo sa Heart Blood Essence, masisiguro kung magkakaroon kayo ng katawan at isang estado na katumbas ng kalahating hakbang na Origin Core Realm, at ang pagkakataong makalusot sa Origin Core ay magiging mas mataas. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang dalawa. Ang cultivation ng dalawa ay nasa early stage at late stage ng True Lord rank. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal bago sila makapasok sa half-step na Origin Core Realm, lalo na sa Origin Core Realm? Masasabing ang esensya ng dugo ng puso ng isang walang limitasyong balina sa karagatan ay maaaring magbago ng potensyal ng isang tao. Higit pa rito, ito ay isang pangmatagalang benepisyo ng walang anumang downsides, hindi tulad ng mga table tasks o iba pang mapagkukunan na mag-iiwan ng mga nakatagong komplikasyon. Higit pa rito, ang estado ng pag-iral ng balina na ito ay hindi normal. Marahil ay mas mababa lamang ito sa maalamat na walang limitasyong Ocean Whale King. Bulong ng matanda sa t-shirt. Ang kakanyahan ng dugo sa puso ng balina na ito ay malalampasan ng iba pang mga balina. Kung patuloy kong gagamitin ang dugong ito, itutulak nito ang aking katawan at estado ng pag-iral patungo sa Void God Realm. Bagamat hindi nito madaragdagan ang aking pagkakataong makapasok sa Void God Realm per se, at least magkakaroon ako ng mas matibay na pundasyon. Bumilis ang tibok ng puso ng matanda. Walang sino man ang hindi masasabik kung magkakaroon sila ng pagkakataong mapataas ang kanilang estado ng pagkatao. Hindi maraming tao sa ibaba ng Void God Realm ang makakalaban sa asensya ng dugo ng puso. Third Elder, gaano ka Katie walang kaya mong patayin ang balina na ito? Tanong ng magandang babae. Hehe. Relax. Ang walang limitasyong balina sa karagatan na ito ay napakahina ngayon at malamang na 20 hanggang 30% na lang ang natitira nitong buong lakas sa pakikipaglaban. Higit pa riyan, ang puso nito ay kasing laki ng bulwagan, na higit pa sa sapat para sa inyong dalawa. Kaya ko itong bawiin at dagdagan ang lakas ng angkan. Nakangiting may kumpiyansa ang matanda. Pagkasabi nito, nagpadala siya ng palad na tumutulak patungo sa balina. Ang kapaligiran sa loob ng 12 dosenang milya ay nagbago sa harap ng isang Great Origin Core Realm.
Boom! Isang madilim na berdeng palm light ang tumama sa ulo ng balyena. Simbolo ng Mystic Sky Dark Energy. Ang figure ng isang palad ay namuo sa hangin at nagsimulang lumaki. Ang mas hindi ka panipaniwala, ang Mystic Sky Dark Energy symbol ay dahan-daang lumulubog sa ulo ng walang limitasyong balyena sa karagatan. Woo! Ang walang limitasyong balyena sa karagatan ay umungal at nagpupumiglas habang nagpapakita ito ng masakit na ekspresyon. Sa sandaling ito sa oras, 80 hanggang 70% ng mga organo nito ay naapektuhan ng kapangyarihan ng sumpa, at ito ay nasa huling hininga nito. Hahaha! Mas mahina pa sa inaakala ko. Tumawa ang matanda habang umiiwas sa isang alon na nalikha mula sa pag-flip ng balyena. Sa kasagsagan nito, ang balyena ay maaaring lumikha ng buong tsunami na may isang pitik at malubhang makapinsala sa normal na origin core realms. Sa loob ng katawan ng balyena. Guru, may Great Origin Core Realm Sovereign Lord sa labas. Nag-aalala ang Skeletal Division Leader. Ramdam nilang lahat kung gaano kalakas ang Great Origin Core Realm. Ginamit ni Francis ang Void Space Eye / para piliting ibalik si Lord Hudson, na nagdadala ng panganib sa kanyang sarili sa proseso. Mula sa layunin ng Great Origin Core Realm na ito, ang isang ito ay tila mas malakas pa kaysa kay Lord Hudson. Hehe, habang pinipigilan ng Great Origin Core Realm na iyon ang balyena, ito ang perpektong pagkakataon na kunin ang asensya ng dugo ng puso. Ngumiti si Francis. Kakanyahan ng dugo sa puso. Hindi napigilan ng Skeletal Division Leader na mabigla. Sa ganitong sitwasyon kung saan may panganib sa loob at labas, iniisip pa rin ni Francis ang asensya ng dugo sa puso. Kahit na magtagumpay sila, madali bang sumuko ang Great Origin Core Realm na iyon sa labas? Sure! Inalis ng Skeletal Division Leader ang Ghost Corpse First Array at gustong makita kung paano makakamit ni Francis ang kanyang layunin. Kailangan muna nating masira ang larangang ito ng acid. Sabi ni Francis. Hindi masyadong mahirap gawin ito sa puntong ito dahil ang balyena ay nawala ng higit sa kalahati ng life force nito. I freeze. Ipinalibot ni Francis ang kanyang bloodline power at ang Ice Imperial Spear habang pinalamig niya ang buong lugar. Ang kahirapan sa paggawa nito ay mas mababa kaysa sa huling pagkakataon. Buksan ang isang landas. Ibinigay ni Francis ang susunod na gawain sa Skeletal Division Leader. Boom boom boom. Walang ekspresyong ginamit ng Skeletal Division Leader ang Phantom ng Nine Deadly Bone at gumawa ng tunnel sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtulak ng armas. Ang proseso ng paglikha ng tunnel ay mas madali kaysa sa inaasahan, higit sa lahat dahil sa ang katunayan na, pagkatapos na ang balyena ay nawala ang karamihan sa kanyang life force, ang acid ay nawala ang karamihan sa kanyang kapangyarihan. Higit pa rito, ginamit ni Francis ang kanyang bloodline power para gawing solid ang malagkit na likido, na nagpapahintulot sa Skeletal Division Leader na madaling makagawa ng tunnel. Kapag nagtatrabaho ang dalawa, ginawa nila ang kanilang makakaya upang itago ang kanilang aura kung sakaling ma-alarma ang Great Origin Core Realm sa labas. Sa kabutihang palad, ang katawan ng balyena ay napakalaki at nagsisilbing hadlang, kaya natakpan ang kaguluhan sa loob. Tara na! Inutusan ni Francis si Lourdes. Naiintindihan. Pinamahalaan ni Lourdes at ng kumpanya ang barko at itinuro ito sa tunnel patungo sa labasan. Kumaliwa, pagkatapos ay pakanan. Sinuri na ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang istruktura sa loob ng katawan ng balyena. Ilang sandali pa, ang barko ay sumasara sa puso. Pang! 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 Ang tunog ng tibok ng puso ay nagdulot ng malaking presyon, at ang mga mandaragat ay nadama na hindi makahinga. Kung hindi dahil sa katotohanang napakahina ng balyena, hindi maglalakas loob si Francis na pumunta sa puso nito habang ito ay nabubuhay. Kung ang balyena ay nasa tuktok nito, ang kalabog mula sa puso nito ay maaaring maging sanhi ng normal na mga sovereign na sumabog. Ang puso ng balyena ay kasing laki ng isang maliit na palasyo, at ito ay kumikinang na asul at pula. Paano natin dapat pangalagaan ang gayong malaking puso? Kakaiba ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader.
Natahimik sandali si Francis bago siya nagpasya na gamitin ang lumang paraan. I freeze. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at isang malamig na hugis lotes na liwanag ang kumalat sa puso. Gayunpaman, ang puso ng balina ay napakalaki at hindi maaaring ganap na magyelo kaagad. Ito ay sapat na. Tumango si Francis. Ang half-frozen ay sapat na. Sa katunayan, kung ito ay ganap na nagyelo, ang balina ay mamamatay, na hindi maganda para sa kasalukuyang sitwasyon. May naramdaman ang matanda sa labas na umaatake. Ang paglaban ng balina ay biglang naging mas maliit. Captain, ano ang dapat nating gawin? Hindi naintindihan ni Lourdes at ng kumpanya. Sa kasalukuyan, ang puso ng balina ay kalahating nagyelo, at ang pagyanig ng katawan nito ay mas mahina. Walang emosyong sinabi ni Francis ang isang salita, hukayin. Miyaw miyaw. Pagkasabi niya noon ay tumalon ang munting paws ang magnanakaw gamit ang pala. Basag. Basag. Itinulak ng munting paws ang magnanakaw ang pala sa puso at nagsimulang maghukay. Halos lumuwa ang mata ng lahat. Nagulat din ang Skeletal Division Leader, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, hindi ito ang eksaktong unang pagkakataon na ginawa ito ni Francis at ng maliit na magnanakaw na pusa. Lahat, magtrabaho na. Inilagay ni Francis ang isang kamay niya, na kumikinang na may simbolo ng Ice Lotus, sa puso. Habang lumalakas ang kanyang bloodline, naunawaan ni Francis kung paano gumamit ng mga secret bloodline technique na hindi limitado sa Ice Imperial Spear lamang. Habang ang kanyang kadugo ay natunton pabalik sa kanyang ninuno, nagawa niyang masilaw ang ilang malabong impormasyon. Gawin natin ito. Ang lahat ay naglabas ng ilang mga kagamitan o armas at nagsimulang maghukay sa paligid ng puso. Ang mas mahihigpit na seksyon ay ibinigay sa maliit na pasang magnanakaw. Shoo! Ang maliit na pasang magnanakaw ay iwinagayway ang mahiwagang punyal sa paligid at madaling tumaga sa matigas na bahagi ng puso. Sa humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha upang gumawa ng tsaa mamaya, ang puso ay pinutol mula sa balina. Sa kabutihang palad, tinatakan ni Francis ang lugar sa yelo kung hindi ay nagsimulang dumaloy ang dugo kung saan-saan. Kunin. Itinaas ni Francis ang kanyang kamay at inilagay ang napakalaking puso sa kanyang interspatial ring. Sa kabutihang palad, ang singsing na ito ay ibinigay sa kanya ng Purple Saint Partial Spirit at may mataas na ranggo, kaya kasya ito sa puso. Anong nangyayari? Nalaman ng nakashort na elder sa labas na may mali. Ang balina sa harap nila ay naging lubhang mahina at nawala ng kakayahang lumaban. Umaagos ang mga agos ng dugo mula sa katawan nito, na namamatay sa pula ng karagatan. Sa sandaling iyon. Isang maliit na kulay abong barko na natatakpan ng mga tipak ng yelo ang bumaril mula sa bibig ng balina. Sino nandyan? Ang matanda ay likas na sumigaw, at ang aura ng isang Great Origin Core Realm ay pinilit ang lugar. Tumalon ang puso ng lahat ng nasa barko. Salamat sa pagligtas sa amin, Senyor. Si Francis ay lumabas at nagpapasalamat na yumuko sa matanda. Lahat ng tao sa loob ng barko ay hindi maiwasang pawisan ng malamig. Tila sinusubukan ni Francis na lampasan ang isang Great Origin Core Realm. Mga negosyante kayo na kinain ng balina. Naisip ito ng matanda at hindi nagtagal ay naunawaan niya ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang isang barko ay kinain ng walang limitasyong balina sa karagatan. Habang nag-uusap ang dalawang panig. Isang malaking barkong pirata na may halos 100 figure ang lumipad. Ang ulo ng barko ay nasa hugis ng isang tatsulok. Narito rin ang Metal Triangle Pirates. Hindi napigil ang mapabulalas ng matanda. 3 Origin Core Realm aura ang lumitaw mula sa barko, at ang pinakamalakas sa kanila ay nakarating sa Great Origin Core Realm. Hahaha. Palibutan mo sila. Isang mapagmataas, nakakaalog-dagat na tawa ang nagmula sa barko. 581. Ang laki ng barkong ito ay doble kaysa sa Blue Lightning Sky Ship, at halos 100 pirata ang sakay nito. Sa ibabaw nito ay may 3 soberano. Ang isa sa kanila ay isang lalaking nakapilak ang pirata na nagsalita kanina. Katabi niya ang isang babaeng may itim na belo sa mukha.
Ang kanyang pares ng mga mata ay kalmado na parang tubig. Gayunpaman, wala sa kanila ang tunay na pinuno ng Metal Triangle Pirates. Sa tuktok ng barko ay nakaupo ang isang malaking lalaki na kulay ube ang mukha na nakasuot ng damit na balat ng hayop na nagbigay ng pakiramdam ng bakal. Isang kalawang na metallic triangle ang nakasabit sa kanyang leeg. Palibutan sila. Tumawa ang lalaking naka-purple ang mukha. Metal Triangle Pirate Captain, ang balyena na ito ang pinatay ko. Dahil narito ka, maaari mong makuha ang lahat maliban sa asensya ng dugo ng puso. Sabi ng matanda na nakasuot ng sando. Kung ito ay one-on-one, hindi siya susuko, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay mukhang napakasama para sa kanya. Ang mga kalaban ay 3 soberano, at ang 2 kabataang katabi niya ay mga bagahe lamang. Hahaha, Third Elder ng Gun Cloud Pavilion, mukhang hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Hindi ito ang teritoryo ng Gun Cloud Pavilion. Ang karagatan sa paligid dito ay teritoryo ko. Humagalpak sa tawa ang kapitan ng Metal Triangle Pirates. Anong gusto mo? Naging malungkot ang ekspresyon ng matanda. Ang Gun Cloud Pavilion ay isa sa mas malakas na puwersa sa paligid. Umabot na ito ng 1.5 bituin. Bagamat kilala ng kapitan ng Metal Triangle Pirates ang matanda, tila wala siyang pakialam. Ang walang limitasyong karagatan ay teritoryo ng mga pirata at hayop. Hanggat hindi sila mula sa isang 2-star sect, ang Metal Triangle Pirate Captain ay hindi natatakot sa kanila. Hehe, anong gusto ko? Ito ang teritoryo ng Metal Triangle Pirates. Lahat ay akin. Lumitaw ang panunuya sa mukha ng Metal Triangle Pirate Captain. Matanda, kung alam mo kung ano ang gagawin mo ay dapat ka nalang mag-fuck off at isa sa alang-alang namin na hindi ka papatayin. Tumawa ang lalaking nakapilak. Nakakatawa. Ang ekspresyon ng nakashort na matanda ay naging lubhang pangit, at nagsimula siyang manginig sa galit. Sa lupa, kung gusto niya ng ulan, pagkatapos ay may ulan. Kung gusto niya ng hangin, pagkatapos ay mayroong hangin. Lahat ng normal na Small Origin Core Realm Sovereigns ay magalang sa kanya. Sinimulan silang palibutan ng mga pirata, at ang ilan ay nagsimulang hatiin ang balyena. Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates ay malamig na tumingin sa matanda, at kumislap ang mga mata ng Elder. Ang kanyang tingin ay biglang dumapo kay Francis at sa Blue Lightning Sky Ship, at nagliwanag ang kanyang mga mata. May isa pang soberano sa loob ng barko. Noong kausap niya si Francis noon, hindi niya masyadong binigyang pansin ang maliit na Small Origin Core Realm, ngunit napansin na niya ito ngayon. Higit pa rito, ang kaluluwa ni Francis ay napakalakas din, at naramdaman iyon ng matanda. Ang katotohanan na ang kanilang barko ay hindi nabasag sa walang limitasyong katawan ng balyena sa karagatan ay nangangahulugan na hindi rin ito normal. Munting kaibigan at kapwa soberano, makikita mo ang kasalukuyang sitwasyon. Ang Metal Triangle Pirates ay hindi naglalagay ng sinuman sa kanilang mga mata, at sila ay uhaw sa dugo. Kahit na ibigay natin sa kanila ang walang limitasyong balyena sa karagatan, hindi kanila hahayaang mabuhay. Sabi ng matanda sa pamamagitan ng spiritual sense. Ang tanging magagawa niya para lumaban sa Metal Triangle Pirates ay ang kunin si Francis at kasama niya. Brat, kung susubukan mong makipagtulungan sa matandang ito, huwag mo akong sisihin sa paghiwa-hiwalay at pagpapakain sa iyo ng isda. Nagbanta ang kapitan ng Metal Triangle Pirates. Ang mga mata ng mga pinuno ng pirata ay puno ng kasakiman habang nakatingin sila sa Blue Lightning Sky Ship. Masasabi nila na ito ay isang dekalidad na barko. Bagamat hindi nila aatake ang suot na kamisete dahil nag-iingat pa rin sila sa kanyang lakas, hindi sila susuko ng pagkakataong manloob ang mga mahihinang kalaban. Senior, iniligtas mo kami mula sa balyena. Halatang hindi kami tatanggi sa pagsasama-sama. Hindi nag-abala si Francis sa nagbabantang mga mata ng Metal Triangle Pirates. Mabuti. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng matanda. Sa tulong ni Francis at ng kumpanya, ang lakas sa pagitan ng magkabilang panig ay naging mas pantay, ngunit ang kalalabasan ay mapapasyahan pa rin lalo na ng 2 Great Origin Core Realms. Ibibigay ko ang 2 junior na ito sa iyo.
Ikinaway ng matanda ang kanyang kamay at itinulak ang pares ng mga kabataan sa barko, pagkatapos ay sinugod niya ang kapitan ng Metal Triangle Pirates na may malakas na aura. Matanda, naglakas loob ka bang kalabanin ako? Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates ay dinilaan ang kanyang mga labi at sinugod ang matanda na may nakakatakot na ekspresyon. Bam-bom! Nagsagupa ng dalawang Great Origin Core Realms, na lumikha ng mga alon na kumalat sa mahigit 100 milya. Nakita lang ng lahat ang dalawang maliliit na itim na tuldok na nagsalubong sa kalangitan. Patayin ang iba. Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates ay tumawa at sinubukang i-pressure ang puso ng nakashort na matanda. Nagtiwala siya sa kanyang mga nasasakupan. Ang nakashort na elder ay naging todo, at ang momentum ng isang Great Origin Core Realm ay naging sanhi ng pagbabago sa kapaligiran. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay isa ring Great Origin Core Realm na naranasan sa labanan. Kahit na pagkatapos ng ilang oras, ang nakashort na matanda ay walang anumang kalamangan. Hindi niya maiwasang mag-alala at hindi mapalagay para kay Francis at sa kumpanya. Gayunpaman, ang batang kapitan ay nakakagulat na kalmado at hindi nataranta, habang ang mga mandaragat ay kumilos na parang kaharap ang isang malakas na kalaban habang binubuksan nila ang proteksyon na hanay ng Blue Lightning Sky Ship. Lourdes, protektahan ang barko. Utos ni Francis. Ang depensa ng Blue Lightning Sky Ship ay dapat tumagal ng 1 oras hanggat walang Origin Core Realm na umaatake dito. Kung tungkol sa aktwal na labanan, napunta iyon sa Skeletal Division Leader at sa kanyang sarili. Sure! Si Francis at ang Skeletal Division Leader ay nakatayo sa yulunan ng barko. Ang kabataang iyon ang iyong kapitan. Sabi ng magandang babae habang nakatingin sa kalmadong si Francis. Si Francis ay napakabata ngunit nagkaroon ng cultivation sa half-step Origin Core Realm. Walang kasing kahanga-hanga sa isla na pinanggalingan nila. Isa pa, kahit ang soberano ay tila nakinig sa kanya. Guru, may 2 soberano. Alin ang pipiliin mo? Tumalon-talon ang apoy sa mga mata ng Skeletal Division Leader habang tumatawa ito. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, ang lalaking nakapilak at ang babaeng nakaitim na nakabelo ay nanguna sa isang grupo ng mga pirata at naninangil. Nagpadala rin sila ng isang bahagi ng kanilang puwersa upang subukang hatiin ang balyina at ipasok ang katawan nito. Iiwan ko silang 2 sa iyo. Walang emosyong sabi ni Francis. Ano? Muntik nang matamba ang Skeletal Division Leader. Sa 2 sovereign, ang isa ay nakarating sa middle stage na Small Origin Core Realm, at ang isa ay nasa late stage na Small Origin Core Realm. Kung wala ang Ghost Corpse Cursed Array, mahihirapan itong lumaban sa 2. At huwag gamitin ang Ghost Corpse Cursed Array. Dagdag pa ni Francis, na lalong nagpait sa Skeletal Division Leader. Mula nang maging alipin ni Francis, tila hindi ito naging madali. Halos masira ito ng maraming beses. Sure! Nag-iwan si Francis ng malabong purple after image habang lumilipad siya patungo sa mga pirata na patungo sa balyina. Isa lang itong half-step na Origin Core Realm. Ang 2 pinuno ng pirata ay hindi naglagay kay Francis sa kanilang mga mata dahil mayroong higit sa 10 tao na nakarating din sa kalahating hakbang na Origin Core Realm sa mga pirata. Sa kanilang mga mata, ang Skeletal Division Leader ang pinakamalaking banta. Ang sitwasyon ay lubhang maaapektuhan hanggat sila ay pumatay nito. Patayin! Tumalon ang 2 leader ng pirata patungo sa Skeletal Division Leader. Whoosh! Whoosh! Pinagsama ng Skeletal Division Leader ang 9 deadly bone sa katawan nito at gumamit ng secret technique. Weng! Ang katawan nito ay tumaas ng 2 o 3 yarda at nagsimulang manigarilyo, na naging isang uri ng nagninangas na higanting buto. Bam! Inilabas ng nag-aalab na higanting buto ang palad nito at pinalipad ang lalaki. Ang laking lakas. Parang may aura ng makapangyarihang Earth grade na sandata. Halos lumuwa ang lalaki ng isang subo ng dugo habang ang hangin ng kamatayan at pumasok siin sa kanyang katawan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng babaeng nakaitim na belo. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang kalansay na ito. Go!
Itinuro niya ang kanyang daliri at isang maputlang puting apoy na nagliliwanag ng hangin ng kasamaan at kamatayan na umaakay patungo sa Skeletal Division Leader. Higit pa rito. Whoosh! Nagpatawag siya ng kalansay na nagbuga ng itim na apoy na umaakay din sa Skeletal Division Leader. Isang Ghost Corp sa Origin Core Realm. Hindi napigilan ng Skeletal Division Leader na mapasigaw, at nagbago ang ekspresyon nito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ito ng Sovereign Ghost Corps. Ito ay malinaw na ang itim na belo na babae ay nilinang sa mga pamamaraan na katulad ng Skeletal Division Leader. Ding! Ding! Boom! Sa sandaling ito, dalawang leader ng pirata at isang Sovereign Ghost Corps ang sumalakay sa Skeletal Division Leader. Bakit ako sa tuwing? Ang Skeletal Division Leader ay halos sumabog sa galit, ngunit sa kabutihang palad, pagkatapos sumanib sa 9 Deadly in Bone, ang depensa at lakas ng nagninangas na buto ay tumaas ng husto. Ding! 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 Ang mga pag-atake mula sa Sovereign Ghost Corps ay lumikha ng mga spark habang ang mga pag-atake nito ay dumapo sa nagninangas na higanting buto. Hindi ito magdudulot ng malaking banta sa ilang sandali. Kasabay nito, sinumpa ng Skeletal Division Leader ang amo nito na tumakas sa laban na ito. Hehe, kung mas malakas ka, mas dapat kang maging responsable. Bahagyang nagulat si Francis sa kanyang nakita. Hindi lamang naging mas malakas ang Skeletal Division Leader, ang babaeng nakaitim na belo ay nagpatawag ng isang Sovereign Ghost Corps. Napakalakas ng battle power ng balangkas na iyon. Ang pares ng mga kabataan sa loob ng barko ay nakabuka ang mga bibig. Bagamat ang Skeletal Division Leader ay tila walang kapangyarihan, ito ay nakikipaglaban sa tatlong sovereign ng sabay-sabay. Nakakaloka. Ginagamit ng kapitan ang pagkakataong ito para tumakas. Kumunat ang mga kilay ng magandang babae habang pinagmamasdan si Francis na tumakbo palayo sa laban ng napakabilis ng kidlat. Ang gwapong lalaki sa tabi niya ay nagpakita ng pagkadismaya. 582. Whoosh! Si Francis ay hindi nag-abala tungkol sa sitwasyon sa paligid ng Blue Lightning Sky ship habang siya ay lumipad palayo sa labanan sa pagitan ng mga sovereigns. Dama po ang kanyang tingin sa mga pirata sa tabi ng balyena. Sa ngayon, mayroon ng mag-asawang pirata na naghihiwalay sa balyena at naghahanda na magpadala ng mga tao sa katawan. Napakasama kong napagtanto ng mga pirata na ito na wala na ang puso ng balyena. Bulong ni Francis sa sarili. Ang pinakamahalagang bahagi ng balyena ay ang kakanyahan ng dugo ng puso. Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates at ang Third Elder ng Gun Cloud Pavilion ay parehong desidido na kunin ito. Ayaw ni Francis na matuklasan ang kanyang sikreto, na posibleng maging kaaway ng dalawang Great Origin Core Realm Sovereign Lords ng sabay. Brat, saan sa tingin mo pupunta? Hinarang ng 2 o 3 kalapit na pirata, na pinamumunuan ng isang half-step na Origin Core Realm, si Francis. Inutusan kami ng kapitan na patayin ang lahat. Ang mga pirata ay may kakilakilabot na mga ekspresyon. Si Francis ay hindi nag-abala sa kanila. Marahan lang niyang itinuro ang daliri niya. Shoo! Ang mga sinag ng hangin at kidlat ay tumago sa hangin, bawat isa ay kasing ninipis ng balahibo. Woo! Ang mga pirata ay biglang tumigil sa paggalaw habang ang kanilang mga dibdib ay sinunog ng mahinang kulay ube na wind lightning. Ang wind lightning na kulay lila ay naglalaman ng layunin ng pagsira sa lahat ng buhay. Nawasak din ang life force ng half-step Origin Core Realm. Ginamit lamang ni Francis ang oras upang pamitik ang kanyang mga daliri upang patayin ang 3 pirata. Ito ay mas madali kumpara sa huling pagkakataon. Ngayong umabot na sa 20 hanggang 30% ang kanyang pangunawa sa kulay lila na kidlat, maaari niyang mabuo ang kanyang kalahating hakbang na True Yuan na may purong purple na hangin at kidlat. Flop! Flop! Hindi nagtagal ay dumaong ang figure ni Francis sa ibabaw ng walang limitasyong balyena sa karagatan, na naging dahilan ng pagsigaw ng mga kalapit na pirata. Ang batang ito ay medyo mapanlin lang. Ang ilan sa iba pang mga pirata ay naging maingat nang mapansin nila si Francis. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Tatlong kalahating hakbang na Origin Core Realms at higit sa 100 iba pa ang umaksyon kay Francis. Sa pagharap sa ganitong bilang ng mga tao, tumawa lang si Francis. Sure. Naiwan ang mga after images. Hindi man lang mahawakan ng mga pirata ang mga damit ni Francis. Flop. Ang mga pirata ay nahulog, patay. Ang mga katawan ng mga patay na pirata ay buo, ngunit may mga marka ng paso kung nasaan ang kanilang mga puso. Ang bilis ng pag-atake ng Purple Destruction ay napakabilis, at ang mga pirata na ito ay hindi makaiwas o maharangan ito. Sa bawat oras na itinuro ni Francis, isang manipis na tipak ng Purple Destruction Wind Lightning ang lalabas, at ang tipak na ito ay naglalaman ng aura ng Destruction, na lubhang nakakatakot. Hehe. Bahagyang tumawa si Francis habang isa-isang pinapatay ang mga kalapit na pirata. Sa kanyang kasalukuyang antas, sino man sa ibaba ng Origin Core Realm ay isang langgam na maaaring patayin sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Nakakatakot ang lakas ng brat na ito. Ang mga pirata sa malapit ay napatay na lahat, at kahit na ang ibang mga pirata ay hindi lumapit kay Francis, papatayin niya pa rin sila. Sa isang maikling sandali, si Francis ay nakapatay ng 20 tao. Mukhang mali ang kasalanan natin sa kanya. Natigilan ang magandang babae, at nakonsensya siya nang makita niyang sunod-sunod na pinatay ni Francis ang pinakamataas na True Lord ranks at half-step Origin Core Realms. Anong malakas na labanan kapangyarihan? Walang henyo na nakakatakot sa alinman sa mga kalapit na isla maliban kung sila ay nagmula sa isang 2-star sect. Nayanig ang puso ng gwapong binata. Maaaring patayin sila ni Francis sa isang pitik ng kanilang mga daliri. Sa wakas ay nakuha rin ni Francis ang atensyon ng 2 sovereign pirata. Mukhang minamaliit natin siya. Nagkatinginan ng lalaki at babae na nagtataka. Halatang hindi akalain ng dalawa na magiging ganoon kalakas ang isang batang magsasaka. Kung hindi nila siya pipigilan, madaling mapatay ni Francis ang lahat ng iba pang mga pirata. Pumunta ka. Ang babaeng nakasuot ng itim na belo ay nagpadala ng Origin Core Realm Ghost Corps upang suportahan ang iba pang mga pirata. Biglang nakaramdam ng malamig at malamlam na aura si Francis habang pinapatay niya ang mga pirata sa barko. Pagtingin, nakita ni Francis ang nagninangas na bangkay ng aswang na patungo sa kanya. Noong nakaraan, maaaring sinubukan ni Francis na gamitin ang kanyang God Spiritual ay para kontrolin ito, ngunit ngayon, hindi na siya ng ahas. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Hindi umatras si Francis. Pinagsama-sama niya ang isang malabong lilang kadena ng hangin at kidlat na naglabas ng aura ng pagkasira. Whoosh! Tinamaan ng letigo ang kalansay at pinausok ang mga buto nito. Ang kapangyarihan ng kidlat ay nakalaban na sa undead, at ang kidlat ni Francis ay naglalaman din ng layunin ng pagkasira. Habang nag-aaway ang dalawa, agad na nang ibabaw si Francis. Ang unang sunod-sunod na pag-atake mula sa Purple Destruction Wind Lightning Whip ay dumapo sa Sovereign Skeleton at lumikha ng mga pagsabog na napilitang umatras. Sa ilang maikling paghinga, ganap na pinigilan ni Francis ang kalansay at napaungol ito, na parang naririnig ng isang tao ang sigaw ng patay na kaluluwa nito. Guro, iyon ay isang sovereign level skeleton na sumanib sa pambihirang Mystic Dark Crystal Bone, isang napakahalagang bagay para sa pagpapalakas ng buto. Naramdaman ng Skeletal Division Leader ang pananakit ng puso nito. Mystic Dark Crystal Bone. Agad na naunawaan ni Francis na ang item na ito ay lubhang kapakipakinabang para sa Skeletal Division Leader. Sure! Inalis ni Francis ang letigo at pinagsanib ang kapangyarihan ng Purple Destruction Wind Lightning sa kanyang katawan. Ice Imperial Seal. Ipinalibot ni Francis ang kanyang bloodline power at lumikha ng transparent na Ice Blue Seal, na nagradiated ng sobrang lamig na aura na bumabalot sa balangkas. Agad na lumitaw si Frost sa katawan ng balangkas, na ngayon ay may mga palatandaan ng ganap na pagyayelo. Gayunpaman, ito ay, pagkatapos ng lahat, isang soberano, kaya't ang apoy nito ay lumaban sa lamig ng Ice Imperial Spear. Ice Imperial Spear.
Naging malungkot ang mga mata ni Francis habang pinapaikot niya ang higit pa sa kapangyarihan ng Ice Imperial Spear, na naging dahilan upang tumaas ng husto ang lakas ng Ice Imperial Spear. Ang kalansay ay agad na tinatakan sa yelo. Guro, mahusay na trabaho. Tuwang-tuwa ang Skeletal Division Leader nang makita iyon. My Dark Jade Skeleton King. Tumigil ka. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng babaeng nakaitim na nakabelo habang umaatungal sa galit. Si Francis ay nanatiling hindi natinag habang siya ay nagpadala ng alon ng tubig sa yelo. Mula sa tubig hanggang yelo. Ang alon ng tubig ay naging isang nagyayelong talon na pumutol sa Dark Jade Skeleton sa ilang piraso dahil ang babaeng nakaitim na belo ay sinusubukang pahirapan ang kalansay. Kung nagsimula itong nahihirapan, magiging mahirap itong ilagay sa isang interspatial na storage item. Basag. 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 Ang mga individual na bahagi ng Dark Jade Skeleton ay inilagay sa sinaunang interspatial ring ni Francis dahil kakailanganin ito ng Skeletal Division Leader mamaya. Brat, sinira mo lang ang 100 taon ng pagsusumikap. Sisiguraduhin kong hindi mo mapipili ang kamatayan kahit na gusto mo. Nagsimulang magwala ang babaeng nakaitim na belo. Napakahirap na magpalaki ng mga bangkay ng multo sa antas ng Sovereign. Natarante rin ang mga kalapit na pirata, at nanginginig ang puso ng 2 kabataan sa Blue Lightning Skyship. Walang maraming henyo sa antas na ito kahit nasa 2 star na sekta ng Thousand Flow ang islands. Baka sa mukha ng magandang dalaga ang paghanga habang nakatingin sa malamig na kabataang nasa ibabaw ng balyena. ZZZ. Ang nag-aalab na higanting buto na siyang Skeletal Division Leader ay ginamit ang pagkakataong ito para umatake, at pinalipad nito ang babaeng nakaitim na may belo na may ataking puno ng kamatayan at yin. Wow! Ang babaeng nakasuot ng itim na belo ay tumalsik ng isang subo ng dugo. Matapos mawala ang Ghost Corpse, ang kanyang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay nabawasan ng 20 hanggang 30%. Sa puntong ito, sinisimulan ng Skeletal Division Leader na supulan ang 2 Sovereigns gamit ang 9 Deadly Inbone nito. Flop! 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 Ang figure ni Francis ay kumislap sa katawan ng balyena, at hindi nagtagal, ang bawat pirata sa loob ng 10 o 20 milya ay napatay. Ang natitirang mga pirata ay lahat ay natakot at nakatakas ng higit sa 100 milya ang layo mula sa kanya. Bakit ganito? Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng Metal Triangle Pirates Captain. Ang isang grupo na hindi man lang niya inilagay sa kanyang mga mata ay may nakakatakot na lakas ng labanan. Maaaring labanan ng Skeletal Division Leader ang 2 Sovereigns ng sabay-sabay, at madaling napatay ni Francis ang mga miyembro ng crew kasama ang Dark Jade Skeleton. Panahon na para matapos ito. Nakita ni Francis na wala ng mga pirata sa malapit. Weng! Isang pares ng malabong lilang pakpak na gawa sa hangin at kidlat ang namuo sa likod ni Francis, na naging sanhi ng pag-ihip ng hangin sa malapit. Mga pakpak ng hangin at kidlat. Sa isang kisap lang ng mata, bumalik si Francis sa Blue Lightning Skyship. Hoo! Malakas na bug zone ng hangin ang umihip malapit sa Blue Lightning Skyship. Nagkaroon ng layunin ng isang soberano sa loob ng hangin. Whoosh! Isang pares ng ilang yarda ang haba ng mga pakpak na napapalibutan ng aura ng pagkasira ang lumitaw sa ibabaw ng lahat. Ham! Ni ang 2 pinuno ng pirata o ang mga tao sa loob ng Blue Lightning Skyship ay hindi makapag-react sa oras. Talim ng lila na pagkasira. Isang manipis na malabong purple na blade ang namuo sa kamay ni Xiaofeng, at kumikinang ito ng destruction. Shua! Whoosh! Tumama ang talon sa batok ng leeg ng babaeng may itim na belo. Arg! Napasigaw na lamang ang babae sa gulat. Siya ay nasugatan ng husto ng Skeletal Division Leader kanina at hindi pa rin kumalma. Gayunpaman, dumating ang pangalawang Francis, tapos na ang pag-atake. Shoo! Ang talon ay dumaan sa puting apoy na nakapalibot sa katawan ng babae, at ang kulay ng talon ay naging malabo. Gayunpaman, ang aura ng pagkasira sa loob ng talon ay sapat pa rin upang sirain ang puwersa ng buhay ng babaeng nakaitim na belo. Flop! Ang bangkay ng babae ay nahulog mula sa langit at sa karagatan.
Ito. Huminga ng malamig ang lalaking nakikipag-away sa tabi niya. Ang kombinasyon ng Wings of Wind at Lightning at ang Blade of Purple Destruction ay nagbigay daan kay Francis na paikutin ang tubig sa bilis ng kidlat. 583. Ang pagkamatay ng babaeng nakaitim na belo ay naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ng lalaki. Masyadong mabilis ang tide. Walang makakaisip na babalik si Francis ng napakabilis at gagamitin ang Blade of Purple Destruction sa sandaling lumitaw siya. Maging ang Skeletal Division Leader ay may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang taong pinatay ni Francis ay isang late stage na Small Origin Core Realm. Sa totoo lang, ang Blade of Purple Destruction ay maaari lamang magbanta sa mga nasa unang yugto ng Small Origin Core Realm, at habang nagdulot din ito ng banta sa mga nasa middle stage na Small Origin Core Realm tulad ng Skeletal Division Leader at ang mukhang mabangis na lalaki, ang banta ay kapansin-pansing bababa kung handa sila para dito. Gayunpaman, ang panganib na idinulot nito sa isang late stage na Small Origin Core Realm ay napakalimitado. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagtagumpay si Francis ay dahil sa kombinasyon ng Wings of Wind at Lightning at Blade of Purple Destruction. Una, sa proseso ng paglalakbay, ang Blade of Purple Destruction ay nakondensed na. Bagamat 20 hanggang 30% lang ang naintindihan niya ng Purple Destruction Wind Lightning, ito ay sumanib sa aura mula sa Ancient Dream Realm, kaya ang dalisay na kapangyarihan ng Destruction ay nalampasan maging ang Wind Lightning Emperor noong siya ay nasa parehong cultivation ni Francis. Pangalawa, ang Wings of Wind at Lightning ay may kakayahan na pataasin ang kapangyarihan ng Wind Lightning techniques. Bilang karagdagan, ang bilis ng pag-atake ni Francis ay napakabilis sa suporta ng Wings of Wind and Lightning. Ang kalahating bahagi ng dahilan ng pagkamatay ng babae ay kamangmangan, at ang katotohanan na siya ay nasugatan ng husto ng Skeletal Division Leader matapos ang kanyang Dark Jade Skeleton ay talunin ni Francis. Sa himpapawid, ang sagupaan ng dalawang Sovereign Lords ay nagdulot ng nakakapangilabot na mga pagsabog. Ano? Dahil sa sitwasyon sa ibaba, nagbago ang ekspresyon ng kapitan ng Metal Triangle Pirate. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya naglakas loob na banta ang Elder sa short ay dahil sa katotohanan na mayroon siyang makapangyarihang mga subordinate, at ngayon ang kalamangan na ito ay winasak ni Francis. Hahaha. Mukhang tama ako sa pagpili ng brat na iyon. Ang third elder mula sa Gun Cloud Pavilion ay may pulang mukha at tumawa habang siya ay naging mas agresibo sa kanyang mga pag-atake. Hindi niya maiwasang isipin na tama ang kanyang sinugal. Bago sila magsama, naramdaman lamang ng matanda na si Francis ay hindi simple. Hindi niya akalain na bibigyan siya ni Francis ng ganoong kalaking sorpresa. Sa pagkamatay ng babaeng nakaitim na belo, malinaw na ang resulta. Purple Destruction Wind Lightning Whip. Inikat ni Francis ang kanyang kalahating hakbang na True Yuan at pinalamutian ang isang malabong lilang letigo ng hangin at kidlat, na nagradiated ng aura ng pagkasira habang ito ay kumikislap sa buong hangin. Inatake ng Purple Destruction Wind Lightning Whip ang lalaking Sovereign mula sa likuran, na bumuo ng isang pincer attack kasama ang Skeletal Division Leader. ZZZ. Tumawa ang Skeletal Division Leader at nadagdagan ang kanyang opensa, na napilitang umubo ng dugo ang mukhang masungit na lalaki. Nagsimulang magpanik ang mukhang makukulit na lalaki. Hindi man lang siya ang nakalaban ng Skeletal Division Leader sa one-on-one, pabayaan na ngayon. Dahil sa tulong ni Francis, nawala ng pag-asa ang lalaki. Whoosh! Tinatakan ng Purple Destruction Wind Lightning Whip ang lahat ng ruta ng pagtakas ng lalaki. Siya ay nahulog sa letigo ng Wind Lightning, pagkatapos ay naputol sa dalawa ng nagninangas na higanting buto na siyang Skeletal Division Leader. Ha. Good job! Ang Elder sa hangin ay tumawa ng tuwang-tuwa, samantalang ang ekspresyon ng Metal Triangle Pirate Captain ay puno ng malamig na hangarin sa pagpatay habang tinitingnan niya si Francis at ang Skeletal Division Leader. Dahil sa dalawang iyon, hindi lamang siya makakakuha ng anumang bahagi ng balina, mayroon din siyang malaking pagkalugi. Pagkatapos ay si Francis at ang Skeletal Division Leader ay sumugod patungo sa kapitan ng Metal Triangle Pirate sa ere matapos patayin ang dalawang Sovereigns.
Nililigawan mo si kamatayan. Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates ay malamig na ngumisi habang inilabas niya ang kanyang Great Origin Core Realm Aura. Ang aura ng isang Great Origin Core Realm ay maghihigpit at maglilimite sa kapangyarihan ng mga normal na sovereign. Ice Imperial Spear. Ipinatawag ni Francis ang totoong bersyon ng kanyang Ice Imperial Spear. Lumitaw ang isang sinaunang asul na sibat na kumikinang ng maganda sa liwanag. Ngayon na ang bloodline ni Francis ay naging mas dalisay sa ibabaw ng kanyang bagong half-step na Origin Core Realm Cultivation, madali niyang matawagan ang totoong bersyon ng Ice Imperial Spear. Higit pa rito, nagsimulang gumising ang lakas nito matapos masipsip ang aura ng Ancient Dream Realm. Bam! Ang Ice Imperial Spear ay naglabas ng isang ipinagbabawal na malamig na kapangyarihan na nagyelo sa lahat ng pisikal na bagay sa malapit. Wham! Wham! Ang sadyang ginawang shockwave mula sa kapitan ng Metal Triangle Pirates ay ginawa ring yelo ng Ice Imperial Spear, na pagkatapos ay nabasag sa mga piraso. Walang alinlangan, pagkatapos na makalusot, ang lakas ni Francis ay tumaas ng husto. Maaari na niyang gamitin ang higit pa sa kapangyarihan ng Ice Imperial Spear. Pumunta ka. Itinuro ni Francis, at isang multo ng sibat ang bumaril patungo sa kapitan ng Metal Triangle Pirate, na naging sanhi ng pag-freeze ng lugar. Walang hangganang Sky Extreme Demonic Stab. Sinaksak din ng Skeletal Division Leader ang kanyang Earth Grade na sandata, na tila lumusot sa kalawakan ng salakayin nito ang kapitan ng Metal Triangle Pirates mula sa kabilang panig. Kahit na ang Great Origin Core Realm ay hindi maaaring baliwalain ang pinagsamang pag-atake ng dalawang hindi pangkaraniwang Earth Grade na armas. Basag! Boom! Ang kapangyarihan ng dalawang Earth Grade na sandata ay itinulak pabalik ng maitim na talim ng bakal sa paligid ng kapitan ng Metal Triangle Pirates. Sa mga normal na sitwasyon, hindi niya ilalagay si Francis at ang Skeletal Division Leader sa kanyang mga mata, kahit na sabay silang umatake. Gayunpaman, may isa pang Great Origin Core Realm Elder na umaatake din. Ang puwersa ng pagsabog ng Ice Imperial Spear Phantom ay nagpabagal sa kanyang bilis, at pinahina ng 9 Deadly Inbow ng Skeletal Division Leader ang kanyang depensa. Ang maliliit na epektong ito ay hindi maaaring baliwalain. Maaaring sapat na ito upang masira ang balanse sa iba pang Great Origin Core Realm. Isang Earth Grade na sandata na halos nasa gitnang baitang at isang Inheritance na Earth Grade na armas. Nadama ng kapitan ng Metal Triangle Pirate na hindi siya nagbitiw. Kahit na siya ay isang Great Origin Core Realm, ang kanyang Earth Grade na sandata ay hindi kasing husay ng Skeletal Division Leader. Kasabay nito, tumawa ang nakashort na matanda habang gumagamit siya ng isang lihim na pamamaraan na tumago sa kahinaan ng kapitan ng Metal Triangle Pirate. Boom! Ang sagupaan ng dalawang Sovereign Lords ay lumikha ng shockwaves, na nagpatalsik kay Francis at ang Skeletal Division Leader. Nasa Great Origin Core Realm sila kung tutuusin. Malinaw na nararamdaman ni Francis at ng Skeletal Division Leader ang pagkakaiba nila at ng Great Origin Core Realm. Whoosh! 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 Nagsimulang tumulo ang dugo mula sa bibig ng kapitan ng Metal Triangle Pirates. Sinulyapan niya si Francis at ang Skeletal Division Leader na may galit, ngunit mas lumalakas ang kanilang mga pag-atake. Boom! Boom! Bam! Nagpatuloy ang tatlong Sovereign sa pag-atake sa kapitan ng Metal Triangle Pirate. Umalis. Ang kapitan ng Metal Triangle Pirates ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tiningnan niya si Francis at ang Skeletal Division Leader na may nakamamatay na mga mata, "Brat, mas mabuting huwag mo na akong makitang muli." Tinakpin ng kapitan ng Metal Triangle Pirates ang pag-urong ng iba pang mga pirata. Matapos silang habulin ng ilang libong milya, ang kapitan ng mga pirata ay lubos na nasugatan, ngunit ang nakashort na matanda ay hindi nang ahas na pilitin siya ng masyadong malayo, kaya siya ay sumuko. Iniisip pa rin niya ang halaga ng walang limitasyong balyina sa karagatan. Salamat! Ang ngiti ng matanda ay napakalawak, at ang tatlo ay bumalik sa kinalalagyan ng balyina. Si Francis at ang Skeletal Division Leader ay dumaong sa Blue Lightning Sky Ship. Nanalo tayo!
Masayang sabi ng magandang babae habang nakatingin kay Francis ng may paghanga. Malaki ang naging bahagi ni Francis sa pagtulong na talunin ang Metal Triangle Pirates. Munting kaibigan, salamat sa iyong tulong. Kung may gusto ka, magtanong lang. Ngumiti ang nakashort na matanda at sinabi. Hinangaan niya ang isang henyo tulad ni Francis at na-curious siya sa background ng huli. Ang background ng gayong tao ay tiyak na hindi magiging simple. Hindi pinapansin ang lahat, silang dalawa ay parehong may hindi pangkaraniwang Earth grade na sandata. Senior, kung hindi mo kami tinulungan, namatay kami sa tiyan ng walang limitasyong balina sa karagatan sa loob ng ilang araw. Nagpasalamat si Francis. Hindi lang siya humingi ng kahit ano, ibinigay pa niya ang lahat ng balina sa matanda. Hindi namin gusto ang anumang bahagi ng balina. Iyan ang maaaring kabayaran para sa senior na nagligtas sa aming buhay. Nagsalita si Francis sa isang matapat na tono. Bahagyang nahiya ang matanda at ang dalawang kabataan at sinubukan siyang hikayatin. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay gumanap ng isang malaking papel at ayaw pa rin ng anumang hiwa ng balina. Ang background ng kabataang ito ay tiyak na hindi simple. Malamang na nagmula siya sa isang two-star sect, o maaaring may kaugnayan pa siya sa isa sa mga spiritual sacred lands. Napabuntong hininga ang matanda habang pinagmamasdan ang Blue Lightning si spaceship na lumalayo. Siguro hindi ko na makikitang muli ang ganitong henyo sa buhay ko. Baka sa mukha ng babae ang pagkadismaya at napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Sa kanilang angkan, siya ay isang kababalaghan, isang henyo na nakikita lamang minsan sa 100 taon. Gayunpaman, mula sa simula hanggang sa wakas, ang kabataang iyon ay hindi man lang siya tiningnan ng maayos. Magsimula na tayo. Pinamunuan ng matanda ang pares ng mga kabataan at sinimulang hiwain ang katawan ng walang limitasyong balina sa karagatan. Dahil sa sobrang laki ng katawan ng balina, nagpa siya ang tatlo na magsimula na lang sa pinakamahalagang bahagi kung sakaling may mangyari. Ilang sandali pa, pumasok ang matanda sa loob ng balina. Bakit hindi ko makita ang puso ng balina? Nataranta ang matanda. Dumaloy ang dugo mula sa isang lugar na natatakpan ng yelo, at ang lugar ay may ilang mga cut marks. Dapat dito naruroon ang puso. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso niya nang may pumasok sa isip niya na hindi mapakali. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inikat ang kanyang true yuan para matuno ang kalapit na yelo. Tinakpin ng yelo ang laki ng isang maliit na palasyo, at halatang may hinukay na kung sino. Pwede bang? Bumalatay ang galit sa mukha ng matanda. Sa susunod na sandali. Boom! Shoo! Dugo ay nag-spray kung saan-saan, mamaha sa matanda. Pagkatapos ng lahat, siya ay kasalukuyang kung saan ang puso ay naruroon. Pagkatunaw ng yelo, lahat ng nakaharang na dugo ay biglang nag-spray kung saan-saan na parang baha. Makalipas ang ilang sandali. Whoosh! Isang gulong-gulong matanda na basang-basa sa dugo ang tumalon mula sa katawan ng balina. Nakakatawang brat. Isang malamig na boses na puno ng galit ang umalangaw-ngaw sa karagatan, at isang aura ng Great Origin Core Realm ang pinakawalan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.